biglang pumutok sa phone ko yung balita. Yun ang unang kong sinilip eh. Sinilip ko agad yung phone ko eh. Sabi ko, pagtingin ko sa phone ko, nag-send ng screenshot. Chinek ko agad, binalidate ko kung totoo ba yung chismis. Oo, na screenshot. Alang ya, totoo nga. Totoo nga. Totoo nga. Totoo nga. Totoo, mga kakutsero, ang chismis. Naaresto na si Pacquiao. Pido Apollo Kibuloy. Pido Apollo Kibuloy. Oo, yan. Hindi siya pastor. Pedophile Apollo Carrion Kibuloy Pacquiao. Hindi siya pastor. He's a pedophile. My goodness. Pido Apollo si Kibuloy. Kaya Pacquiao. Huli na si Pacquiao, guys. Nahuli na. Mamaya pag-usapan natin yung mga argumento ng mga DDS bubulagers. Yan, picture niya. Si Torion pala yan. Ayan, si Pacquiao. Si Pacquiao. Pero, I mean, this is the face of the person who abused many kids. Ilang bata ang inabuso niyang hayop na yan. Seriously. Ni Pacquiao. Pido Apollo Kibuloy. Si Pido Apollo Kibuloy. Fugitive televangelist Apollo Kibuloy has been arrested, Interior Secretary Benjamin Abalos announced Sunday. Abalos bared the news in a short Facebook post but he did not reveal details about his arrest. Totoo naman, ito lang yung pinost niya kanina. Ito lang yung pinost niya. He likewise posted a photo of the religious leader with the same caption. Ayan, ito lang yung pinost niya kanina. C-130 yan, no? Kikita niyo yung sa likod, yung red na parang net. So, ito na yung loob ng C-130. Ito na yun. So, I think, if I'm not mistaken, this is done, itong picture na to was done in transit. Habang pabiyahe si Pacquiao sa Manila. Yan na. Yan na yung picture na yan. Kasi C-130 na to eh. Dito ngayon nagkaroon ng kontrobersya. The controversy is this. Whether he surrendered or nahuli. Nahuli o sumuko. Putik. Mapaputi ka ng pamura doon ah. Munti ka ng pamura doon ah. Pero alam nyo mga kotsero, that's stupid. That is stupid. That is, kung, tinan nyo yung kalokohan ng mga DDS bubulagers. Tinan nyo kung paano nila inuuto yung kanilang mga supporters. Hindi naman siya hinuli, sumuko siya. Parang pinapalabas na meron pa rin moral ascendancy si Kibulok. Parang sinasabi pa nila na meron pang puso na nakuha pa niyang sumuko. Oo. Mga kotsero, huwag niyo hong kalimutan. Si Apollo Kibulok ay nagtago simula Marso hanggang Setyembre. Hindi na ho pagsuko yung ginawa niya. Ang ginawa ho niya ay pag-quit. Hindi na suko yan. Oo. Nakayanan nga niyang sumuko eh. Nakayanan niya magtago ng ilang buwan. Hindi suko yan. Sumuko na siya sa pagtatago niya. Yun ang ginawa niya dyan. Sinukuan na niya yung sarili niya. Bakit? Dahil malapit na silang mahuli. Tingnan niyo yung kalokohan. Tingnan niyo yung kalokohan nitong mga DDS bubulagers. Ito yung sinabi ni Ito yung sinabi ni Attorney Topacio. Ang sabi niya. Our client, Pastor Apollo C. Kibuloy, voluntarily surrendered to the Armed Forces of the Philippines, specifically the ISAF. He was not arrested by the Philippine National Police under the Department of Interior Local Government. Therefore, it is EPAL to the highest level for Secretary Abalos
to be seemingly taking credit for the non-existent arrest. Okay. Unang-una mga kotsero, hindi ito voluntary surrender in the real essence of the word. Bakit? Mga kotsero, ang voluntary surrender, according to jurisprudence ng Supreme Court, ang voluntary surrender ay ang pagsuko immediately after commission of the crime. So halimbawa ako, maipag-away ako sa alsada. Sinuntok ko, pagsuntok, tumumba, nabagok, namatay. Pumunta ako sa pulis. Sinabi ko, Mamang pulis, nakapatay po ako. Arestuhin niyo po ako. Yun ang voluntary surrender. Or hanggat hindi pa lumalabas ang warrant mo, yun ang voluntary surrender. Halimbawa, hindi ako sumuko. Wala pang warrant na lumalabas for my arrest. Pero nabalitaan ko sa radyo, yung krimen ko, sa TV, yung krimen ko, nabalita na. Oo, naibalita na. Gusto kong magkaroon ng mitigating circumstance para bumababa yung kaso ko. Mitigating circumstance. Mag-voluntary surrender ako. Nakita ko the following day, punta ako sa police. Ako po yung nasa TV, ako po yung nabalita na pumatay sa ganito, arestuhin niyo po ako. Wala pang warrant. Yun ang voluntary surrender. Bakit yun ang kino-consider na voluntary surrender? Kasi hindi pa gumagastos ng resources, according to jurisprudence, ang Estado para hulihin ka. Ang Republic para huliin ka. Kaya siya voluntary. Hindi pa gumagastos ng resources eh. Pero, number one, pag lumabas na yung warrant mo, number one, hindi lang sa Senate kasi sa Senate, mga kotsero, yung warrant ng Senate, technically walang kwenta yun. Madidetain ka lang sa Senate. Walang punitive power yun. Yung pag lumabas na yung warrant mo sa court, which happened already. Lumabas na yung sa court. Dalawang court yun. Davao at saka Pasig. Tapos nung na-consolidate na ito sa isang korte, dyan sa Quezon City, naglabas din ng warrant ang Quezon City, ng hiwalay. Nung nangyari na yun, nung naglabas na yun, or umabot sa punto na nakapaglabas ng warrant of arrest ang korte, hindi na mako-consider na voluntary yun. Hindi na. Lalong-lalo na gumastos na ng higit ng milyong-milyong piso ang ating gobyerno para mag-siege dyan sa KOJC or siege. Para mag-serve ng warrant of arrest dyan sa KOJC compound. Sa Kingdom of Judas Cult compound. Dyan sa Davao City. Obviously, gumastos na ng malaking pera ang ating gobyerno para mahuli si Pido Kibulok, si Pacquiao, si Pido Apollo Kibuloy, si Pacquiao. Obvious. So this is not a voluntary arrest in the real sense of the word. Voluntary, quote-unquote, kasi binigay niya yung sarili niya. Pero ano yung circumstances behind it? Napilitan na siya. So si Attorney Topacio is again lying to every Filipino who's listening to him. Nagsisinungaling siya. Bakit? Kasi meron pa kang kwento. Ito, saan ba yung kwento na yun? Ito. Si Attorney Mark Tolentino, sabi niya, it was confirmed na walang bunker sa KOJC compound. Si pastor galing sa bundok bago siya nag-surrender sa ISAP. Ha? Galing sa bundok? Alam niyo mga kotsero, kapag ako nagtago sa bundok, ba't pa ako pupunta sa KOJC compound? Nagtatago na ako sa bundok, hindi niyo nga ako makita eh. Nagtatago na ako sa bundok eh. Ba't pa ako pupunta sa KOJC compound? Hindi nyo nga ako makita sa bundok eh. Ba't pa ako pupunta ng KOJC compound? Ano kabobohan yan? Diba? Susuko ako, pero punta muna ako kay OJC compound, namimiss ko na eh. Ganon? Talaga?
Ang sabi, nasa bundok daw ng somewhere in Cotabato, nasa mountain in Cotabato daw, somewhere, si Kibuloy. Nandun ka sa Cotabato, pupunta ka pa ng Davao City para lang sumuko? Anong kalokohan yan? Anong kalokohan yan? Nagluluka na tayo dito. Etong mga abogado pa naman. Alam niyo mga kotsero, they're not hindi sila tanga. Ito mga abogado na to, hindi tanga yan, abogado yan, pumasa na ng bar yan. Hindi tanga yan mga yan. Ginagawa nila tayong tanga. Tayong mga sibilyan. Ginagawa nila tayong tanga. Kaya yung mga naniniwala sa sinabi ni Attorney Topacio at saka ni Attorney Tolentino, alam na natin kung ano sila. Mga impatient sila. Diba? I mean, really, think about it. Think about it, guys. I mean, really think about it. Nagtatago ka na sa bundok. Susuko ka, pupunta ka, nasa Cotabato ka na. Ba't hindi ka na lang dumiretso sa LGU ng Cotabato? Bakit babiyahe ka ba? Bakit babiyahe ka pa papunta ng KOJC compound para lang dumaan papunta sa hangar mo at makalipad ka papunta ng Davao City, ng Manila City, ng Maynila. Tapos, ang nakakatawa dito pa, ito pa nakakatawa dito kay Attorney Topacio. Nasaan siya nung nangyayari yung KOJC hearing? Nasaan siya nung sinong nakikipagbakbakan sa mainstream media at sa social media? Di ba si Attorney Torion? Tapos all of a sudden, magpaparamdam siya, our client, Pastor Apollo Kibuloy. Kliyente niya bigla. Credit grab kay Attorney Torion. Galing. In fairness, medyo pinagtatanggol ko si Attorney Torion dito. Pero si Attorney Torion kasi yun nakikipagbakbakan talaga. Tapos biglang, kung meron man nag-credit grab dito, alam na natin kung sino. Busy daw kay Casio. O hindi kahit nung wala pa si Casio, hindi na siya masyadong nagpaparamdam. Diba? Kahit nung wala pa siya kay Casio. Diba? All of a sudden, diba? Biglang, kliyente ko na siya ulit. Kawawa naman si Attorney Turon. wala na siya sa eksena. Pero ito nga ang sabi. Bakit sinasabi natin na sa KOJC compound siya? Dahil sinabi ng PNP, basically. Ayan sabi, Fajardo said the police negotiated for a peaceful surrender after they threatened to storm a building where they were hiding in the Kingdom of Judas cult compound in Davao City. Ano daw? Negotiated for a peaceful surrender? Negotiated for a peaceful surrender yan? Pakinggan natin mismo kay Attorney Jean. Kay Colonel Jean. Kay Colonel Jean Fajardo. Ayan. Bye, Mike. Ma'am Jean, good evening. Ay, na. Ma'am. Good evening po. Good evening, ma'am. Go ahead. Uy, lapit. Okay. Go. 10:30. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po, layo lumabas. Lumapag po sila ang C-130, lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30
ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility ng mga around 9-10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. Ano daw sabi ni Attorney Tolentino? Nasa bundok. Sa bundok. Kaninong bundok? Diyos ko. Nasa bundok daw. Ulitin natin, sarap pakinggan ng ultimatum. Ulitin natin. Mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, alam niyo mga kotsero, that is totally different dito sa sinasabi ni Topacio, ni Attorney Topacio. As in, kabaliktaran yun ang sinasabi ni Attorney Topacio. Kasi kapag yung sinasabi nila Attorney Topacio ng mga DDS bubulagers, nakita ko lahat eh. Eto, sabihin ko sa inyo meron yung mga ibang nakita ko lang. Halimbawa, ito, sabi ng isang DDS bubulagger. Tayo ito. Wala rong photo op nung sumuko. Ganun, Highlight yung suko, syempre. Tapos sabi pa ng isang DDS bubulagger, nahuli ay iba sa sumuko, inaresto ay iba sa sumuko. Sabi na isang DDS bubulagger, yung political strategist yan eh. Sabi. Tapos, ito pa yung sabi ng isa. Wait lang. Kabasahin ko lahat. Good luck, Filipino taxpayer sa pagbabayad ng danyo sa KOJC at Jose Maria College. Ganun. Kasi wala nga rong huli dun sa loob. Oo, sabi. Meron pa. Ito pa sabi, surrendered, not captured. Goodbye, 10 million. Sabi nung pang OnlyFans. Sabi naman itong isa, Duterte din last name nito, hindi ko alam kung totoo. Sabi, Pastor Kim surrendered to ISAP and now on route to Manila after he submitted, quote-unquote, he submitted himself. Iba ang nahuli sa kusang sumuko. Ay, hindi. Hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko. At kung maniniwala kang sumuko siya, that's a load of crap. So, hindi siya sumuko. Wala na siyang choice. He quit the war. Yun ang ginawa niya. Nag-quit siya sa war. Oo. Bakit? Kasi nga, naiipit na siya. Di ba yun ang sinabi ni Colonel Jean Fajardo? Naiipit na siya eh. Ipit na siya eh. Meron dong isang building na papasukin na ng pulis at nung papasukin na sinabi, wait, susuko na lang kami. Let's negotiate a surrender. Tapos, doon sa pag-negotiate ng surrender, siguro sa negotiation nila, sinabi, pwede ba sa ISAF na lang kami sumuko? Oo, pwede ba sa ganito? Pwede ba sa ganyan? Oo. Tingnan nyo, pati sa paghuli sa kanya, kailangan propaganda pa rin nila ang mas mahalaga. It's a propaganda thing eh. Propaganda pa rin nila unahin nila para masabi nila na hindi sila sumuko sa pulis. Para masabi nila na hindi siya natalo ni Torre. Oo, pero ang totoo dyan, naipit na siya ni Torre. Kaya nag-negotiate na lang siya. Ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob Salamat po ba ng sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? Compound. Doon po mismo sumuko? Yes po. Apo.
Sa loob ng KOJC compound daw sumuko. Oh, ano ngayon nagsasabing sa bundok? Oh, oh. Kaninong bundok? Ang bundok sa sumuko. Eh sinabi na nga, sa loob daw ng KOJC sila, sumuko. Kaya nga sabi ko kanina eh, kung nasa bundok si Kibuloy, bakit kailangan niyang pumunta from the bundok to KOJC? Bakit na-miss niya yung mga building niya? Bakit? Kailangan ba niya ng memorabilia? Kailangan niya ng babaunin? Na iwanan niya yung jacket niya? PS. That's a load of crap. I mean, seriously. That's a load of crap. It's a load of crap. Ang maniniwala doon sa drama-drama nila na sumuko-suko, mga impatient yun. Hindi impatient ha, hindi IN. Mga inpatient yon ng mental hospital. Baka sabi ni Ice, naubusan ng Palmolive lavender. Baka kailangan niya ng Palmolive lavender. Sige, sabihin niya sa akin kung saan nakadetain si Kibuloy, magdo-donate ako ng napakaraming Palmolive lavender. Ipapamigay ko sa mga kakosa niya. Oo. Papamigay ko sa mga kakosa niya para yung mga kakosa niya yung aamoy-amoyin niya. Sabihin niyo sa akin, ha? Bibigay ko sa mga kosa niya talaga yan. O, amoyin niya yung buhok ng mga kosa niya. Diyos ko. Goodness. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Apo. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun Ano lamang po yung po. mga susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon. Huli na lahat. At na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Ma'am, palino ng 24 hours ultimatum po na nabanggit ninyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation. Naalala nyo kahapon, doon sa hearing, gigil na gigil, isang araw pala sa hearing, gigil na gigil si Bato kay General Torre kasi bakit daw hindi niya ginagawa yung gusto niya pero kasi nga pinipigilan sila ng KOJC. Specific building pala yon. Specific building. So, mga Ochero, naalala ko, sinabi ni General Torre, parang the day before the hearing, sinabi na nila, alam na namin kung nasaan si Kibuloy. Yun sinabi ni General Torre. Alam na namin kung nasaan si Kibuloy. The day before the hearing, Thursday, sometime Thursday. Nagka-hearing nung Friday, so hindi nila napasok. Diba? Hindi na napasok, nag-hearing nung Friday eh. Tapos ginisa si General Torre sa hearing. Pinahiya nila Bato, tsaka ni Robin Padilla, tsaka ni Bongo. Ano ngayon nangyari? Nanggigil lalo to si General Torre. Ano sabi General Torre? Bukas, papasukin namin babalik kami dyan, tonight. Mag-a-arrest na kami kung kailangan namin mag-arrest. Ginalit eh. Gigil eh. Pagkasabi niya nun, sumuko na agad. Bakit? Ipit, di tama nga yung intelligence ni General Torre. Out of the blue? Out of the blue?
Galing sa bundok ng tralala. Sinabi mo, susuko na ako out of the blue. Sabihin natin, nasa bundok ako. Nasa kabilang bundok ako sa Cotabato. Ibahin na natin. Nasa bundok ako sa Cotabato. Sabihin ko, ay, papasukin na yung isang building ko. Teka, pupunta na ako dyan. Huwag niyo ipapasok. Pupunta na ako dyan. Hindi. Walang ganun. Nasa loob siya ng building. Walang ibang paraan, mga kotsero. Walang ibang paraan. Ay, meron magandang sinabi dito. Sumuko, meaning nagpa-aresto. Tama. Nagpa-aresto, hindi siya sumuko. Nagpa-aresto na siya. It defies logic. Kung wala siya dun sa building na yun, binutasan na yung basement ng katedral. Binutasan na yung kung saan-saang lugar. Di ba? Pinasok na yung JMC, yung Jose Maria College. Tapos all of a sudden, biglang dito sa specific na building na to, bigla ka nag-react. Anong meron? Anong meron sa building na yun? So, sumuko siya, quote-unquote, para hindi pasukin yung building na yun. Sumuko siya para hindi pasukin yung building na yun. Tama? Pero ang tanga lang, mga kotsero, kasi after nitong naaresto siya at alam nila na ayaw silang papasukin doon, hindi naman aalis ang pulis doon eh. Hindi aalis ang pulis doon. Bakit? Kasi malamang sa malamang ngayon, on the way na sila sa QC court para mag-file ng search warrant. Or baka may hawak na nga silang search warrant, hindi lang nilabas eh. O pagkuha ng search warrant, o papasukin nila yung building. Pero ngayon, malamang sa malamang, yung building na yun, naka-cordon yun. Hindi mo pwedeng pasukin yun. Para makapag-tamper ng evidence. Hindi mo pwedeng pasukin yun. Nandoon, papasukin yun ng pulis. Papasukin yun doon ng pulis. Hindi mo pwedeng pasukin yun. Mag-iintay ang PNP ng search warrant para pasukin yun. Ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at apat pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least nitong proseso po na ito. Ma'am, saan particular sila ang nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero po hindi bang po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, Sa yung- importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na Pwede na silang humingi ng search warrant para kumuha ng mga pieces of evidence na posibleng mag-i-implicate kay Kibuloy for the crime that he is accused of. Kasi syempre yung mga complainant, meron silang sinumpaang salaysay, di ba? May judicial statement sila. So, walang physical evidence yun. All of those are just statements, kwento. Ngayon, pwedeng mag-file ang PNP or the fiscal's office, pwede rin. Or whoever the prosecutor is, pwede siya mag-file for search warrant para pasukin yung lugar kung nasaan siya nun, nakuha, at i-search yun for evidence. Kung yun na magiging strategy nila. But, nag-convert ba si Pacquiao, Christian pastor wearing a Muslim scarf? Baka nilalamig lang siya. Anyway, tuloy natin. can you give us kung merong aircon, merong ano po, paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po silang kwarto po, malindi din but meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. Magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely ma'am, magkakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Nakakaiwala yun. Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na
Papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP sina Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. May turnover po ba sa NBI? Biglang tumalikod na lang si Kernel Nasabi ko na yung kailangan kong sabihin, I'm out. I'm out of here. Ay, nako. Anyway. Mga kotsero, kaya alam nyo, this is very damaging sa mga DDS. Alam nyo kung bakit? For example, alala nyo ba itong balita na to? Takiyan ko lang. This is very damaging to all of them. VP Duterte believes Kibuloy no longer in Davao. Sila kasi nagsasabi na wala na siya doon. Mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate. So, napakataas ng time na pwede niyang pag-isipan kung aalis na ako o hindi. Isa doon yun sa dapat pag-isipan ng administration. So, ibig sabihin, mga kotsero, sinusubukan niyang impluwensyahan yung administration. Kasi sinabi niya isa yun sa mga dapat pag-isipan ng administrasyon. So, ini-impluwensyahan nila. Gustong impluwensyahan ni Sara yung pananaw ng mga nasa PNP, ng taong bayan, tungkol sa pag-aresto kay Kibuloy. Buti na lang talaga, matigas ang ulo ni Torre. Alam niyo mga kotsero, hindi mangyayari ito kung di makulit si Torre. Ito pa sabi to ng AFP. Yan Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang suporta sa PNP. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, ang kanilang role sa operation ay magbigay ng suporta sa PNP para isilbi ang warrant of arrest dahil ito ay purely police operation. Ayun. Kaya nung sumuko itong si Kibulok, saan siya dinala? Sa PNP pa rin. Sa PNP pa rin. Kasi sila yung designated agency. Nasa kanila yung kapangyarihan na yun. Tumagi ang AFP na magbigay ng detalye kaugnay sa umano'y pagsuko. Siniguro ng AFP ang kanilang commitment na umasiste sa mga law enforcement agencies upang mapanatili ang peace and order. Sa PNP pa rin siya babagsak. Kahit saan siya umikot-ikot, kahit pumunta siya sa ISAF, ang gagawin pa rin ng PNP, ang gagawin pa rin ng ISAF ay isurrender kay PNP. Kaya nga tinatawanan lang sila ni Torre. Tapos ang ending niya sa PNP Custodial Facility. Napunta ba siya sa AFP? Hindi. Bakit? Hindi naman siya sundalo. Ba't siya i-detain sa AFP? Hindi naman siya haharap sa military court. Hindi naman siya court-martialed. O di sa PNP pa rin siya pupunta. Makikita pa rin sila ni Torre. Baka salubungin pa siya ni Torre dun sa PNP sa Krami. Pagpunta ni General Torres sa Krami, sabihin lang, bubulong lang yan. Brad, baka pwede pasilip. Di ba? Brad, baka pwede pasilip. Inoperate ko yan ng 16 days Hindi ko man lang nakita. Pagbibigyan yan. Tatawanan lang siya ni Torre. Tatawanan lang siya ni Torre. Paniwala kayo. Diyos ko. Ending pa rin niya sa PNP. Kasi it is the PNP who is mandated to maintain the peace and order of the country. Si AFP, suporta lang yan. Tapos mga kotsero, kaya nga ito yung nakakatawa dun sa usapan ng sa negotiation na nangyari between the PNP tsaka kay Kibulok. Ang nakakatawa dyan, mga kotsero, kaya nila sinabi na sa AFP susuko para magkaroon sila ng propaganda material na hindi sila natalo ni Torre. Kasi si Torre yung araw-araw bumibira sa kanila for the past 2 weeks Si Torre kasi ang bira ng bira sa kanila. Ilang buwan na pala, di pala 2 weeks. For the past few months. Actually, kaya nga nilipat si Torre diyan sa Davao para hulihin si Kibuloy. Kaya gigil na gigil din dyan si Baste.
At the end of the day, kahit na ang resulta ng negotiation ay kay AFP siya susuko, wala siyang kawala kay Tory. Ang ending pa rin niya kay Tory. Ang credit na kay Tory pa din. Wala silang magagawa. Bakit? Kasi kaya siya sumuko dahil kay Tory, naipit na sila ni Tory. Wala. Kasi kahit dun sa huli, hanggang sa huli, propaganda pa rin ang iniisip nila. But at the end of the day, sumuko siya dahil naipit na siya. Wala na siyang choice. Sabi ko nga sa inyo, nasa bundok na ako. Tapos dahil lang sa isang building, mapapasuko ako. Diba? Parang, what the hell? Dahil lang sa isang building. Diba? Kaya ang ending talaga, mga kutsero, the credit is with General Torre. Ay, Torre talaga. Tinawag pa nga siyang Nick di ba? Sabi ni Bato sa kanya, alam mo ikaw, Nick, gumano. Nakalimutan na General yung kausap niya. Palibasa naging tao daw niya. Anyway. Ang bait pa nga ni Torre, nagpasalamat sa mga katuwang para mapasakamay ng bata si Kibuloy, sabi. Malaki ang naging sakripisyo ng mga pulis para tuluyang mahuli ang pugante, lalo na at nauwian niya sa mahabang konfrontasyon ng huling operasyon, sabi niya. Kaibigan ko po ay nakasulat po ang pangalan niya diyan sa bantayog ng mga bayani dito sa loob ng kampo bukas mag-aalayo ako ng Bulaklak. Tatay ko po yan. Anong name? Rodolfo M. Torre, 551354, PC. Rodolfo Torre. Yeah. Siya ay First Sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Noon ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Kaya andyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, attorney, na magiging okay na rin ang relationship niyo with Attorney Torion and yung sa mga natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ng Attorney Torion. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his... See? Maski kay Attorney Torion, wala siyang masamang tinapay. Sabi, trabaho lang yan. Trabaho lang yan. Ginawa ni Torion yung trabaho niya para ipagtanggol si Kibuloy. Gagawin lang ni Torion yung trabaho niya, nahulihin si Kibuloy. Ganun lang naman talaga yun. Trabaho lang yun. See? His role, I played my role. And, well, it turned out well. And hopefully, Ardino, kabali, start na ito ng siguro panibagong partnership natin para ma-develop or mapangalagay ng Davao. Yeah, of course. And at the very start naman. At the very start. Pero before, sir, may surrender feelers from them? Wala? Si SLG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he's the fall person dyan sa surrender na yan. Pero nabanggit niyo, sir, na kung hindi niyo ito ginawa itong ganitong operasyon ay hindi. I don't like to take credit, to take any credit for myself. This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga regions sa mga nandito. Mensahe niyo po, RD, sa mga pulis na magdamag na nagpapantay sa POJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro, na lahat ay nagpakahirap para sa misyong ito. Sana ay tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ito at servisyon ito. And let's be proud that we did our job today. Habang ko lang po, RD, sinakay po sa C1. 30. Yeah, I think yun nga nangyari dahil nandiyan ang aeroplano eh. Sa Manila na yun, sir. I think so, yeah. Yung C-130 po is nalip sa Davao na mataan kanina. Yeah. Pero, wait, pupuntahan ko. May statement si Torion doon sa Mindanao Times. May statement siya sa Mindanao Times. Sabi, this is to inform the Filipino people, decided to surrender to the PNP/AFP because it does not want the lawless violence to continue to happen in the KOJC compound, as he could not bear to witness a second longer the sufferings that his flock was experiencing for many days. Seriously? 14 days? 14 days ka naghintay bago, 16 days pala. 16 days ka naghintay bago mo na-realize, ay, ayoko mag-suffer nga ay mga tao. What the heck?
BS. This is a load of crap. This is a load of crap. Oh. Heart-wrenching and mind-boggling events transpired, etc., etc. Wala yan. Oh. All of which caused Pastor Apollo, Pido Apollo Kibuloy's heart to bleed. What? What? After 16 days, ang bagal ng realization mo, boy. After 16 days pa talaga? Come on. This is BS. I mean, this is BS to the nth level. Grabe. Grabing ka BS-an to. Sobra. Okay. Integrity, who convinced Pastor Apollo Kibuloy to submit himself to the courts of law. Ah, come on, that's BS. Wala yan. BS na yan. Wala na to, walang kwenta na to. Last-ditch effort na yan para isalba yung pedophile yung kliyente. Hindi na ako naniniwala doon sa sinasabi ng ano, kasi may mga sinasabi si Mindanao Times na mayroon daw silang source na sinasabi galing daw ng Cotabato, etc., etc. You know what? That's BS already. That ship has sailed. Wala. Daglag na. Sinabi na ng PNP na sa compound mismo, sa loob mismo ng Kingdom of Judas cult nahuli si Kibulok. Si Marbil yung tumawag. Si General Marbil. Congrats, di ba? Well deserved. Wala lang sa akin, wala lang dito yung soundboard ko. Kung may soundboard ako, kanina pa tumutunog yung palakpakan na tsaka yung air horn na sound effect ko. Mukhang feeling ko magkakarigo doon sa NBI Region 11. Oo, feeling ko lang. Nothing against NBI, by the way. I mean, our NBI agents are one of the best in the world. Diba? Pero, this they got it wrong. Itong sa, kay Kibuloy. So, sorry. Tapos, di ba, sabi pa ni pangalan niya, ni Bato de la Rosa, hanggang kailan kayo dyan sa compound? Hanggang kailan kayo dyan sa KOJC compound? Sabi niya. Sabi ni General Torre, until we have apprehended the target of our warrant of arrest. Sabi niya. So forever na kayo nandyan? So forever na kayo? Oo. Ikaw lang ang mapapahiya dito. Di ba sinabi pa niya yan? Sinabi pa niya kay General Torre. Sinabi ni Bato de la Rosa kay General Torre, ikaw lang ang mapapahiya dito. Napag-utusan ka lang, ikaw pa mapapahiya dito. Naalala niyo yun? Kahapon? Isang araw? Tinapik natin? Sino ngayon ang pahiya? Bato de la Rosa. Sino ngayon ang pahiya? Sabi pa ni Robin Padilla, dapat unahin natin unahin natin ang freedom of religion, etc., etc. Nirespeto naman. Nakapag-worship kanina ang mga taga Kingdom of Judas cult doon sa property. Pinigilan ba ng pulis? Hindi. Nakapagsamba sila. Pero, kailangan mo rin sagutin ang tanong. Robin Padilla, saan nahuli si Kibuloy? Sa compound, di ba? Kaya nga mga kotsero, wala. Palyado silang lahat. And mga kotsero, this is what happens kapag pinoprotektahan mo yung mali. Pinotektahan mo yung mali Pinagtakpan mo si Kibuloy. Pinotektahan mo yung mali. So, at the end of the day, mapapahiya ka. Ay, tuloy ko yung video, doon tumawag si General Marbil talaga. Wait. Balikan natin. Huwag natin palampasin yung tumawag si General Marbil. Hello, sir. Gusto mo play sige po, pwede. I-like it. 5. Naka-live din sa ABS-CBN. Dito ko na kuya, parang Ang gulo nila.
gulo nila, wait for natin ng konti. Sino ang court? Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Camp Katitipan dito sa Davao City. Kasama natin ngayon si Brigadier General Nicolas Torre, ang Regional Director ng PNP Pro 11. Sir, gusto namin makipagkwentuhan sa inyo, ano po ang nangyari itong maghapon na ito? At alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Kibuloy? Yung pagkahuli ang particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy ay para pakitanong nyo nga sa SLG. Si SLG lang i-interview nyo dahil ang mga details ko na hindi ko talaga alam. Okay, so pakinalang at hindi pa rin hindi ko talaga alam ang mga details na. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng aeroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOGC. Ang pinikwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So, RD, ano po masasabi niyo? Kasi all the while, habang kayo busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that Correct. he's here. Tama naman. Ang pagtatago nga lang. At Tama yung intel niya. Napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po ang masasabi niyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan. At sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugong pawis, luha at pawis. O yan. Para ma-achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, Palechon, sa mga taga-KOGC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOGC sa kanilang kooperasyon. At may mga pagbabanghayan siguro, hindi pagkakaintindihan, at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi tayo magkaaway ho. Hindi niyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa aking trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive, on how we do it our way. Hello, sir. Ayan po si General. Sir, salamat, sir. Yes, sir. At medyo wala pang... At kausap ngayon ni Brigadier General Nicolas Torre III, si PNP Chief General Romel Marbil, at nagpapabot ng congratulations itong kanilang naging operasyon. Okay, 2 linggo kayong nag-ikot. Saan kaya? O nga, no? Doon nga sinabi. Oo, sakto yung tawag, no? Oo, but anyway, congratulations, no, General Torre. Oo. Minamaliit ng mga DDS, minamaliit ng mga miyembro ng Kingdom of Judas cult yung inyong achievement. Oo, pero alam po ng sambayan ng Pilipino kung ano yung inyong na-achieve. Dahil kung hindi po sa kulit at sa tigas ng ulo nyo, kahit na yung inyong kulit laban sa ating mga senador na pulpol tulad ni Bato de la Rosa at saka ni Robin Padilla at saka ni Bongo, kundi dahil dun sa tigas ng ulo nyo, malamang hindi nyo mapipilit na mapasuko si Kibuloy. Oo. Mas naniniwala kami sa kwento ng PNP. At kahit ilang beses papaulit-ulitin ng mga kulto ni Kibulok yung kwento na nanggaling siya sa bundok ng Cotabato, etc., etc. It doesn't make sense. It doesn't make sense. It really doesn't.
Tapos gagawin niyo pang, nakakairita yung mga kutsero, yung gagawin pang bayani. Na sumuko siya kasi nakita na niya yung nadudurog ang kanyang puso dahil nakikita niya ang kahirapan ng kanyang mga tao, pinapahirapan ng mga pulis. Really? 16 days bago mo naisip yan, Kibuloy? Sinungaling kayo. Sinungaling kayo. Sinungaling kayong lahat. Mga kumakampi kay Kibuloy, mga sinungaling kayo. Tagal ha? Ang tagal ng pick-up? 16 days? Wala bang signal? Wala bang TV doon sa pinuntahan nyo? Ano yan, Ninoy? Diba? Napakawalang iya. Diyos ko. Anyway. At maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Bukas na po tayo mag-shoutout. And by the way, mga kotsero, lalabas na raw ang warrant of arrest ni Duterte ngayong September. So, abangan natin yan kung lalabas talaga yan. So, God bless everyone. I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. Bye, everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?